Ayun, magandang umaga mga kailaw. Lahat nga po ay pumalakpak. Amen. Isang maganda. Napakaganda ng sikat ng araw. Kasing ganda ng ngiti ng bawat isa. Ngitian nga natin katabi. Ayun. Sige, bago ang lahat, tayo tumayo. Tayo ay manalangin sa ating Panginoon. Pagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri, dinadakila at tinataas namin, Ama, ang iyong dakilang pangalan. Sa oras na ito, ikaw lamang ang dapat malulhati, Panginoon, at wala nang iba. Panginoon, inaamin namin na kami ay makasalanan, kami ay nagkulang. Minsan, Panginoon, kami ay lumalayo sa iyo. Hindi ikaw ang lumalayo sa amin, Panginoon, bagkus kami. Dahil sa pangsarili naming hilig, Lord. Patawarin mo kami, Panginoon. At salamat, Panginoon, sapagkat ang pagkamatay mo sa krus, ang siya naming bagong buhay. Pinilo mo ito, Ama, dahil sa iyong dakilang pagmamahal sa iyong nilikha. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. At sa oras na ito, Ama, kami ay humihingi, Ama, ng mga nais namin, Panginoon. Ngunit bago ang lahat, kung ito ay karapat-dapat sa aming puso, hayaan mong ito ay malaganap, Panginoon. Ngunit kapag ito ay hindi maganda, Ama, at kami ay maaring lumayo, ang nais mo pa rin, Panginoon, nang siyang maghari sa amin. Panginoon, sinabi mo nga, Panginoon, sa iyong salita sa John, Lord, na kami ay dapat sumunod, Panginoon, sa mandato mo. Kaya nandito kami, Panginoon. Baguhin mo kami, Panginoon. Baguhin mo ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon, upang siyang malaganap ang iyong mga salita na aming bibit-bitin, Panginoon, saan man kami magtungo, Panginoon, na walang makakapigil sa amin, Panginoon. Maliban, Panginoon, kung ano man ang pagsubok na yan, kung ano man ang kahinaan na yan, kung ano man ang sirkumstansya na yan, Panginoon, hindi kami mapipigilan sapagkat, Panginoon, ang iyong mandato sa amin ang siyang manaig, Ama. At sa oras na ito, naniniwala kami, Panginoon, na bawat upuan na narito na empty, Lord, pupunuin mo sapagkat maririnig nila ang mandato mo, Panginoon. At hindi lamang, Panginoon, uupo, Panginoon, sa mga upuan na yan. Bagkus tatayo, Panginoon, ilalathala ang iyong mga salita, Panginoon. At sa oras na ito, Ama, puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu upang magsilbing kalakasan ng bawat isa, Panginoon. Refuel us, Lord, and reignite the fire burning in us so that we can follow you. And every mandate that you have given to us, Lord, ang siyang maghari. Ama, pinapanalangin din namin, Panginoon, ang buong mundo. The climate change, Lord, na nangyayari ngayon. Panginoon, ang bawat isa ay responsable, Panginoon, sa iyong mga linikha. Kaya kami ay karapat-dapat na tumugon, Panginoon, sa pangyayaring ito. Marami ang nababaha. Iba't ibang uri, Panginoon, ng kalamidad ang siyang nangyayari, Panginoon. Dahil sa amin, Panginoon, dahil sa aming pagkakamali. Kaya, puspusin mo kami ng banal na Espiritu upang itama ang mga pagkakamaling aming nagawa. Without you, we cannot do, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, dinadalangin din namin ang bawat leader, Panginoon, na magkaroon ng peace sa bawat isa, Panginoon, na mawala ang boundaries, Lord. Forgiveness shall prevail, Lord. At sa oras na ito, Ama, itinataas ka namin, dinadakila ka namin. Ama, itinataas din namin ang aming bishop, na si Pastor Eros, na siyang magbibigay ng iyong mga salita. Puspusin mo siya, Panginoon. Gamitin mo siya. Alam mo ang kanyang puso, ang kanyang isipan. Panginoon, ang nais mo, ang siyang malaganap sa kanyang buhay. Bigyan mo siya, Panginoon, ng wisdom na nanggagaling sa iyo so that he can elaborate every word that comes from you, Lord. Gamitin mo ang anak mo na ito, Panginoon, 10 ng kanyang mga anak. I-bless mo, Panginoon.
palakasin mo, Panginoon. Pagkaloob mo ang armas sa kanya, Panginoon, upang sa ganon mailathala niya ang nais mo sa kanyang buhay. Ama, tinataas ka namin, dinadakila ka namin, ikaw lamang ang marapat na siyang itaas, iluklok sa trono, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Yan! Hallelujah! Ngitian po nga natin ang ating mga katabi, mga kapatid. Yan. So bago ang lahat, tayo ay magkamayan, magkamustahan. Hallelujah! Yes! I'm glad you were here. I'm glad you were here. I want to share my love for you. I'm glad you were here. I'm glad you were here. I want to share my love for you. 'Cause we are I'm one. glad you are here. I'm glad you are here. I want To share my love for you. For we are one. For we are one. For we are one in the company of love. For we are one. For we are one. For we are one in the family of love. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon! Handa na ba ang lahat para magpuri? Hallelujah! Sabi sa Luke 1 verse 37, For God, nothing is impossible. Amen? And through Him, we can do all things possible. Hallelujah! Sabi din sa Psalms, He is God who perform miracles and display power to His people. Amen? Hallelujah! Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible.
broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yes, yes, Lord. Hallelujah. Yes. Sabihin natin, I believe. I believe. I believe. I believe. Yes. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Mas malakas. I believe, I believe. Yes, Lord. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Yes, we believe. We believe in you, God. We believe. Hallelujah. Yes. Patuloy natin purihin ang ating Panginoon. Feel His presence. Oh, God is awesome. Hallelujah. Yes, Lord. We're in this house of the great King. We come together now to worship Him. This house is built up, rise a rock, cannot be shaken, cannot be shaken, yeah, cannot be shaken. God is awesome. God is awesome in this place. Sense His presence as we sing His praise. There is power here for the miracle. Set the captive free and make the broken whole. God is awesome. We're so awesome. God is awesome in this place. Hallelujah. This house of the great King. We come together now to worship Him. His house is built on Christ the rock, cannot be shaken, cannot be shaken, cannot be shaken. Yes, God is awesome. God is awesome in this place. Sense His presence as we sing His praise. There is power here for a miracle. Set the captive free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. I found where I belong. I'm a living stone. In this house we will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In this place we will grow. Yes, I found where I belong. I'm a living stone. In this church we will grow. There is power here for a miracle. Set the captives free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. He's so awesome. Yes, God is awesome. He's so awesome.
God is here. Naniniwala ako mga kapatid na God is standing at you, mga kapatid. And gusto niya na ibigay natin ang ating, buksan natin ang ating mga puso. At siya'y naghihintay. Siya'y nakatayo. Isipin natin mga kapatid, siya ay nakatayo sa ating harapan sa umagang ito. Hallelujah. At sabihin natin, sinusuko natin ang ating mga sarili, ang ating mga puso sa Kanya. Hallelujah, Lord. Oh, God. Sa'yo ako ay lalapit, dadamhin ng iyong pag-ibig, susundin ko ang iyong sabihin mo sa ating Panginoon, gusto mo ang iyong, yes, so God, hallelujah. Diyos ng langit at lupa, sa yakap mo'y umaasa, pag-ibig mong di magmamaliw, tunay kang kamangha-mangha. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, yes, O Lord, mantutungo, ang buhay ko'y anging ikaw lamang, habang buhay paglilingkuran, sa bawat araw na haharapin ko, pagmamahal mo, tanging sandigan ko, pusong tapat sa aking likhain, krus mo ang tanging yayakapin, ika'y sundin. Sabihin mo sa ating Panginoon, oh, sa'yo ako ay lalapit, yes, Lord, dadamhin ng iyong pag-ibig. Susundin ko ang iyong nais. Mukha mo ang siyang ibig, Diyos ng langit at lupa, sa yakap mo'y umaasa, pag-ibig mo, pag-ibig mong di magmamaliw, tunay kang kamangha-mangha, o aking Jesus, o aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, yes, O Lord, sasama sa'yo, saan ka man tutungo, ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, habang buhay paglilingkuran, sa bawat araw, Bawat araw na haharapin,
your grace, yes, Lord. Setting my faith in your ways, entering into your presence to behold your face to face. God of all heaven and earth, holding me your embrace. That surrounds me. I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wanna be by your side, no longer run at Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I've run. No longer my ways, let your will be done. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. We follow you. Follow you, my Savior, oh my Jesus. We will follow you, oh my Lord, you're the love of my life. Yes, Lord. Hallelujah. Wherever you go. Come on, church, let's praise. By your Let's worship, oh God. side, Hallelujah. where I, but Christ living in me, serving you for all eternity. On this race that I run, No longer my ways, let your will be done. Make me a servant of the truth, clinging to the cross, I follow you, follow you.
you, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya ngayong umaga. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Amin pong naramdaman ang iyong walang maliw, Panginoon, na pagmamahal sa amin. Muli, amin pong tinadalangin na patuloy mo kaming bigyan ng karunungan habang, Panginoon, kami nakikinig at maintindihan namin ang iyong salita ngayong araw na to. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po ay umupo at samahan niyo po ako para pong hanapin ang ating teksto ngayong umaga. At tayo po ay nasa pang-apat na linggo para po sa ating tema na pinamagatang Till All Hears o hanggat, hanggat maririnig ang lahat. Yan, ang ibig niya pong sabihin sa wikang Filipino. At ngayon, pang-apat na po na linggo po natin. Tama ba? Pang-apat? Ang ating pong title. Ayan. Ang title po natin ay The Mission All Nation. Gusto ko pong mag-review po tayo. Nandyan po ba sa mula sa umpisa para makita natin kung ano yung pinagpag-aralan natin. Nung week 1, hanggat maririnig ang lahat, till all hears. Ang week 1 po natin, ang topic po natin is the motive. We go because we love God. Yan. Okay. Ang week 2 po natin, yung utos o mandato, the mandate, we are commanded to make disciples. Yan. Para makita po natin yung sequence noong pinag-aralan natin. Yung week 3 po natin, last Sunday, the manifesto, next generation. God is raising up this generation to lead. Sunod-sunod po yan. Hanggang sa ngayon po, the mission, yung week 4 po natin, we are not just called to our city or church. God's mission is for all nations. Ayan, okay. So dito po tayo ngayon sa week 4 na ang title ay The Mission All Nations, na napapaloob pa rin doon sa pinaka-topic natin ng buwan ng August, which is Till All Hears. Okay, balik po tayo doon sa ating text. Yan, uulit-ulitin po natin yung text natin hanggat mag-sink in po tayo, ma-memorize po natin itong text natin. At ang pinag-uusapan pa rin natin ay walang iba kundi ang Great Commission. Ayan, na na familiarize na tayo dito sa The Great Commission. Ayan po. At dito po sa unang teksto ay inuulit-ulit po niya ang kanyang verses mula noon. Mula noon. Yung Matthew 28 verses 18 to 20. Yan pa rin. Siguro pagkatapos niyan, memoryado na natin lahat. Amen! Ayan, mahina na mag-memorize mga junior. Kaya basa-basa na lang. Okay. Bakit kaya importante itong Great Commission? Bakit pinapag-aralan natin at bakit kailangan natin gawin? At gusto ko pong basahin natin uli dito sa NKJV, New King James Version po sa ating, ewan ko kung ano pong mga translation po yung Biblia natin. Ang sabi po niya, and Jesus came and spoke to them, saying, sabi niya, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Last verse. Teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the ends of the age. Lakasan nga po natin. Naku, mahina pa rin. 1, 2, 3, and?
Yun, dapat malakas para hindi tayo antukin. Ano po? Ang una po na tignan po natin dito is point number 1. Tignan po natin yung point number 1. Yan. Okay. Yung point number 1 po natin is God's mission global. No, tama-tama, no? Naitama tayo dito dahil ang pangalan po natin ay Jesus the Light Global Ministries. Yan, hindi ho nagkataon yan, kundi ipinanalangin talaga yung magiging pangalan ng fellowship natin. Ano po? At sinasabi na sa atin ngayon na we need to understand our mission. At ang mission po natin is global. Go and make disciples of all nation. Ito po yung mission natin. Ano po? At yung nangyayari po sa atin ngayon ay kaakibat. Kasama po yan ng plano ng Panginoon upang tuparin ang misyon na inilagay sa balikat natin. Ano po? At kailangan natin gawin ito. Masaya po tayo dahil pinupuntahan natin yung mga kapitbahay natin, pinupuntahan natin yung mga kaibigan natin. Kung hindi pa natin kaya, kailangan gawin po natin yan. Dahil yan po ay mandato. Ano po? Yan po yung sinasabi sa atin ng Panginoon at it's global. No? Puntahan natin yung mga iba't ibang bansa. Puntahan natin yung mga iba't ibang lugar upang sa ganon ay ipahayag ang kabutihan ng Diyos sa atin, mga kailaw. Sa darating po na after po yung after po yung anniversary natin, ang anniversary natin ay September 7 or 6 and 7. Yun po yung anniversary po natin. At lahat po ng mga outreaches natin, mula po sa Apayao, sa Kalinga, down to Cagayan, and then Quezon, Rojas, Aurora, tapos Vizcaya, and then Bicol, may mga pupunta rin, ay sila po ay magsama-sama dito. Mula sa Binarsang naman, dito sa main, hanggang sa Bintar ay makakasama din po natin sila. Palakpakan na natin ang Panginoon. Are we excited? Yo, dapat lang. Ano po? Kailangan excited tayo na i-evaluate natin ano ba yung nangyayari, bakit nandito ako sa lugar na to, ano ba yung nangyari, ano ba yung mandato, ano ba yung utos ng Panginoon, at kailangan ko itong ganapin. Okay? Kailangan itong maganap. At yun po ay magiging kasangkapan po ako dito po sa plano ng Panginoon. Unang-una, yung mission natin ay global. Pupuntahan natin. And after po yung anniversary natin, ako po ay luluwas, papunta po sa Amerika upang tugunin yung mission natin. Hallelujah. At alam ko po na mauna lang po ako pero susunod din po kayo. Ganun po ang setting natin. Siguro sinasabi ninyo paano yung mangyayari. Wala namang kaming pera, wala naman akong passport. Pero kailangan pag yung nasa puso natin, mag-desire po tayo. Actually, inumpisahan ko po ito nung 2 years. Sinabi ko sa asawa ko, actually asawa ko hindi naniwala. Sabi ko mag-mission tayo sa Amerika, sabi niya, hindi. Ayaw ko, sabi niya. Kasi siya naman po yung naghahawak ng budget. Siguro nagkwenta, walang makwenta po, sabi niya, hindi. Hindi tayo pupunta. Nakikita niyo po yon na yung mga plano po natin, minsan ay iniisip natin dahil nakatuon po tayo doon sa by sight, doon sa tinitignan natin yung sitwasyon, yung pakiramdam po natin. Pero alam niyo po kahit naghindi siya, minsan nung kinasal na si Maris, nung nandun tayo sa Santiago, yung mga bisita po ng bayaw ko, may mga papel po sa US at sinabi ko nasa kanila, pero yung asawa ko hindi pa rin naniniwala. Sabi ko sa kanila, Kuya Dennis po kasi ang pangalan ng
kaibigan ng bayaw ko at meron po silang pharmaceutical. Sila po yung nagsusupply ng mga gamot sa mga iba't ibang ahensya ng government. Sabi niya, alam mo Pastor Errol, sabi niya, pagpupunta ka doon, tutulong kami sa inyo. Ibang fellowship po yun ha, hindi ho ito Jesus the Light Global. Tapos, nagpray, hanggang nakakuha po ng visa. And then, here comes Manong Chodor. Si Manong Chodor po, hindi ko po masyadong kilala. Siya po ay, nung pumunta kami sa Calafog, meron po isang kumakandidato na isang inhinyera na babae na dating anak ng mayor. Ang pangalan po niya ay Ruth Lardizabal. At nandun siya. So sabi niya kay Sister Emmy, Sister Emmy, sabi niya, pwede bang turuan mo mag-second voice? Kasi nangangampanya siya noon. Kapag pinapakanta kami sa mga churches, gusto ko sana yung marunong ako mag-second voice. sabi ko, hindi, dumikit ka lang. Unang-una, umattend ka dito sa GLGM Apayao, tapos dumikit ka sa pastor namin. At maraming mga music ministers dito. Kasi hindi tayo masyadong nagkikita. Ang alam ko po ay last na po yun na pag-uusap namin. Dahil siyempre, kandidato, di ba? Yung mga kandidato, pumapasyal-pasyal lang sa mga churches. After yun, wala naman na di ba? Nagsusulisit ng boto. Nangunguha ng boto. Pero, yun ay maling akala pala. Nagkamali pala ako doon dahil siya pala ay kakasangkapanin ng Panginoon upang i-connect po tayo sa isang napakalaking gawain sa Amerika. Ewan ko kung excited kayo at mahina yung mga palakpak ninyo. Siguro ganito po, minsan ayaw natin sa misyon kasi nga dito pa lang ay hindi na tayo komportable. Sa totoo lang. Ayaw natin yung misyon kasi unang-una, nag-iisip tayo, anong gagawin ko doon? Wala naman akong budget. Di ba nagkukwento ako sa inyo? Wala kaming budget. Mismo yung asawa ko ang sasabi na ayaw niya. Dahil wala naman talagang budget para doon. Alam ko, ganun din ang pakiramdam ninyo. Tama ba? At gustong-gusto na ninyo na komportable na kayo dito. Pero tignan natin mga kailaw, ito ay utos ng Panginoon. Hindi ho congressman ang nag-uutos sa inyo. Hindi gobernador. At hindi mayor. Ang nag-uutos sa atin ay ang hari ng mga hari. Hallelujah. Kahit ayaw natin, kung gusto ng Panginoon, wala tayong magagawa. Yan po ang katotohanan. Kahit may mga kahinaan tayo, kahit may mga sinasabi natin, paano kaya ganito? Isuko natin yan sa Panginoon. Kasi kung gusto nating ma-please, magalak ang Panginoon, gagawin po natin yan. Si Manong Chodor, nung una po ay hindi ko komportable, kausap ko siya sa telepono, all is set already, meron na kaming visa, milagro pa na meron kaming pamasahe, nakakuha pa kami ng sale seat. Bibihira lang po makakuha ng ganun sa international. Nakakakuha kami yung Kawayan to Manila, pero yung mag-sale seat po kami ng international, hindi ko lubos na maisip ko na mangyari po yun sa amin. Dahil nagre-reserve po kami, hindi enough po yung card namin doon, biglang may tumawag sa amin, sige, gamitin yung card ko, pasok yung card. Nakita niyo po yung kung paano gumawa ng plano ng Panginoon. Kung may mga pinaplano po kayo, idulog niyo lang sa Panginoon. Amen? At kung gusto niyo po na hindi kayo komportable, kasi ang pagmimission po, hindi ko kayo komportable talaga. Kailangan lalabas kayo sa comfort zone po ninyo. Sasabihin natin, magasgas yung sasakyan natin, o kaya krudo pa yan, hindi ho yan reasonable kung ang Panginoon ang kikilos. Dahil iba ang pananaw ng Panginoon. Doon sa nakikita natin, hindi ho yun ang mangyayari. Hallelujah! Kailangan magplano tayo na iyon ay kalooban ng Panginoon, mga kailaw. So, kausap ko po sila. Sabi ni Sister Ruth, ito po, ang alam ko, last ko na po na makausap, nung kampanya, hindi pala. Tignan niyo po kung paano gumamit ang Panginoon ng mga connection natin para maganap, maisakatuparan po yung plano ng Panginoon sa GLGM. At bilang leader po ninyo,
yun ay sumusunod lang naman po ako. At kailangan kong gawin upang ma-please ang Panginoon, upang magawa ng Lord yung purpose ng buhay ko. At siyempre, dadaloy po sa inyo yon bilang mga kamanggagawa at mga miyembro ng GLGM. So kausap ko siya, sabi po niya, meron akong 3 churches. Diyan, isa sa Kalinga, 2 sa Tuaw, sabi niya sa akin. At nakita ko, pinatayo ko yon, pastor, sabi niya sa akin, pero hindi nagbunga. So pinakita, binidyo sa akin, tinignan, napakaganda, mas maganda pa yung ceiling niya kaysa sa atin, spandrel. Walang tao, kumpleto yung mga instrumento. Sabi niya sa akin, pwede ba, Pastor Errol, tulungan mo ako dito? Nakita niyo po? Hindi naman natin sila kilala. At never in our dreams, in our mind, na magaganap ito kung tayo lang po yung nagpaplano bilang taga-Quirino. Nagkaroon po ng usap-usapan through Sister Ruth. Si Sister Ruth ay uncle pala niya yon at matagal na pala silang nag-uusap na maghahanap siya ng pastor para magpatulong para po sa 3 churches. Nakita niyo po kung gaano kabilis ang mga plano ng Panginoon. At habang nag-uusap kami, sabi niya sa akin, saan ka ba state pupunta? Kaya ko inano po ito, dinisplay. Sabi ko, dito po ako. Manong ang tawag ko sa kanya. Komportable daw mga Highlander pag Manong ang tawag sa kanila. Okay. Dito ako sa California, sabi ko. Sabi niya, gusto mo bang pumunta sa amin? Di pa niya sinabi lugar. Dahil excited po ako, minsan na-break ko po yung, may rules po kasi ako na hindi po ako dapat magdesisyon pag excited at saka malungkot. Dahil hindi ho normal yung desisyon mo pag gano'n. Di po ba? Amen ba? Pag malungkot ka at masaya ka, hindi ho normal yung desisyon mo. Okay. Pero nung sinabi niya, dahil mission po yon, sabi niya, alam mo Manong, sabi ko, pupuntahan kita. Sabi niya sa akin, nagmayat man, kunana, nagmayat man, pastor, ta umay ka. Umay ka dito balay, ta dati, agbay Bible study kami dito, inung tanda kami laeng ta, nagadu kami, agpaparada, bawal gamin ti Amerika ti kasjay. Nagungit ti homeowners, ta siyempre ijay ket no nga parking, ang mga talaga nga pagparkingan, hanga kasla kanya tayo nga no, dabakante nga kasta, mabalinan. Ijay Japan, ijay sa baling nga nasyon, nga mabaling nga, agasir-sir kalatate, madim nga kanya, dati designated nga park, it's either nga mall or parking area, yung parking pay parking. Yan. Okay. So sabi ko, sige Manong, pupunta ako sa inyo, God willing, magpe-pray ako ng pamasahe ko. Saan ba kayo? Sabi ko sa kanya. Saan ba kayo? Ano bang state kayo sa US? Sabi niya, dito. Asan yung New Jersey dyan? Wala naman yata. Yan, di ba? New Jersey. Dito banda rito. Tama ba ako? Okay. Kapitbahay ng New York yan, ano? So, hindi ko naisip na, siyempre, wala sa isip ko po yon na mula dyan, mag-i-aeroplano ako. Ang Amerika po ay mayroon pong 8 oras. Time zone, may 8 oras po yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pong oras. Unlike pag pumupunta po kami sa Japan, 1 oras lang po ang ahead ng Japan sa atin. Tama po ba? Yung mga nag-google. So itong Amerika, meron siyang time zone na 8. Hindi ko naisip na dyan pala siya. Ang layo. Siyempre nag-isip ako ng budget. Yung sinasabi ko sa inyo, na pag mag-mission ka, yun ang unang iisipin mo yung pera. At siyempre hindi ka na magbabas dyan. Isipin nyo kung magbas ako, sige nga, ilang days kaya ako makarating doon. Okay. Ibig sabihin, eroplano yan. Pero sabi ko, Manong, pupunta ako dyan, sabi ko. Nag-isip-isip po yung matanda. Aguri ka, kung na. Siyak ti agawid. Hallelujah. Siyak ti agawid, ta siyak nga mismo, iti mangyawat, kanyayo, dahi talo nga kapilya. Nakikita nyo ba kung paano inaayos ni Lord? Alam nyo ba kahit simple lang yung mga
desire ninyo sa puso ninyo, pag dinulog nyo sa Panginoon, aayusin ni Lord yan. Lord, gusto kong mag-basketball. Puprotektahan ka ng Panginoon yan. Lord, marami dapat akong shoot. Makaka-score dapat ako. Bibigyan ka naman yung Panginoon dyan kasi nga, sumusunod ka nga dun sa kalooban ng Panginoon. Never in my dreams na makilala ko itong mga taong ito na nagtiwala sila kaagad na hindi naman natin sila kilala at sila po ay hindi na Pastor, pupunta ka pa ba doon? Ewan ko kung pupunta pa ako doon kasi uuwi na eh. Di ba? Uuwi na yan sa Martes. Hallelujah. Hindi pagtarusan na. Hindi kirino! Nakita yun, no, kasanong mga ayos ni Apo, iti misyon. Isa pa lang yun, mga kailaw. Meron pang isa na taga Ilocos. Kakausapin ko siya bukas, sabi ko, sa anong state yan? State na may pinag-usapan na hindi na baryo ito. At kailangan mag-eroplano. Sabi sa akin, sige nga, ilagay mo pa nga yung mga lugar. Hindi pa ako pamilyar eh. Sabi niya sa akin, sa may Sacramento. Asan ba yon? Ang alam ko lang, Sacramento Kings, yung basketball eh. California pa rin yun, ano? Okay, dito pa rin sa taas yata ng California. Sabi ko, pag may time ako, kahit walang budget, pupuntahan kita ulit. Pupuntahan kita ulit at mag-usap tayo ng maayos at ipapanalangin kita. Hallelujah. Palakpan nga natin ang Panginoon. Di ba, ang ganda-ganda? At ang good news po dito, ang sabi ko nga sa inyo, ay mauuna lang po ako. Dahil sa inyo naman po ay kung talagang ang design po natin, ang desire po natin ay sasama sa misyon, ibibigay lahat ni Lord yung kailangan natin. Kaya nga po, ganun pa lang, mag-desire na kayo, ilagay nyo sa puso ninyo na sabi, Lord, gusto ko rin po yun. Hallelujah. Lord, gusto ko rin pong sumama sa misyon. Lord, gusto ko rin lumago bilang isang Kristiyano. Lord, gusto ko rin mag-tour. Kasi may kasamang tour yan eh. Hallelujah! Di ba? May kasama pong pasyal yan. Ganun na po yung mga modern missionary. Unlike before na naglalakad, walang pera, di po ba? Walang sasakyan. Ngayon po, iba po yung version ng missionary. Sasakay ka po ng eroplano. Sasakay ka ng BMW. Amen? Sasakay ka ng Tesla. Ganun na po yung version ng sasakay ka ng Lexus. Dami pong nag-aalok. Sabi sa akin, ito na naman. Dito po sa taas niyan, yan po yung Canada. Nung nakakuha po kami ng visa namin sa US, sinubukan po namin kumuha ng visa sa Canada. Dahil nung reunion namin, sabi ng isang pamangkin ko, kinalabay na, Kristyano po dito. Sabi niya sa akin, Uncle Bishop, sinasabi ni Lord sa akin, sabi niya, pupuntahan mo ako sa Canada. Pero wala pa yung plano na yun, kinalabay na lang. Tapos sinarasa siya na, Uncle, barbaro di Lexus ko. Barbaro. Napakaganda yung sasakyan ko, sabi niya, gusto kitang i-drive. Pagdating mo doon, tatawid ka sa US, gusto kitang i-drive at ipasyal kita. At ipapasyal kita sa mga churches namin. Praise the Lord. Sabi ko, wala pa ako doon wala pang plano na. Sabi ko, parang imposible naman yata yung sinasabi mo. Hindi, sabi niya, basta pagtawid mo doon, kuha ka ng visa mo, mula doon sa US, pupunta ka sa Canada, isasakay kita pag nakatawid ka na. At pupuntahan natin si Auntie Vicky, yung kapatid ko po, sa Kelowna magdadrive tayo. Dahil isibruta jilugan ko nga barbaro. Di ba? Ang ganda. Naalala ko si Jesus noon nung yung mga lati ko. Ano yung kinuha niya? Mga lakay ti asno. Naalala nyo? Kuha kayo ng asno doon. Dalhin nyo sa akin. Bago yan noong Passover. Nabasa nyo ba yon? Sumunod lang po yung tao at kumuha siya ng asno. Nung pumasok na siya, hindi ho mga malalaking kabayo ang kanyang sinakyan, kundi isang asno.
Samantalang sa akin, Lexus yung sasakyan ko. Grabe, ano? Ang permit promotion ni Apo, gayam no, sumurot tayo, dayjay pagayatan na. Nga, no para kanya na dayjay, hindi ko na inisip po yung sarili ko, hindi ko inisip na wala kaming budget. Yung asawa ko mismo, ayaw niyang pumunta. Tsaka na lang siya na-open. Nung nakakuha kami ng visa, sabi niya sa akin, pakawanan nak, sabi niya. Kasi hindi ako naniwala. Pero ito na, hawak-hawak ko na. Palakpakan po natin ang Panginoon. At ito lang po ang umpisa. Si Kim nandun na sa US. Di ba ang sabi natin sa kanya noon, mauna siya para siya yung makakasama natin sa pagbuo ng gawain. It's either ikukonect natin yung church natin dun sa Father's house, yung malaking church doon. Pero for sure, itong gilid, yung New Jersey, meron ng sasalo sa atin. Ang pangalan ng churches nila ay Oasis of Grace, which is Filipino pastor din po yon. At yun, pag nadala natin, may turnover sa atin yung church na 3, yearly na po yan, magka-conference po tayo dito. At ang mga bisita natin ay iba't ibang lugar. Di ba, sinasabi natin yan noon na we need to repair. We need to level up in church natin. Kung kailangan lagyan natin ng malamig dyan, i-secure natin, magandang sound system. Dahil dito, iba't ibang mga bansa ang pupunta dito. Yearly yan. May galing sa Malaysia, may galing sa Singapore, may galing sa Japan, may galing sa Europe, may galing sa Amerika, may galing sa New Zealand. May mga kapatid na tayo dito na taga New Zealand, yung mga anak nila nandoon. At iba pang mga bansa. Palakpakan naman natin ang Panginoon yun. Hallelujah. Excited na po tayo. Okay. Number 2, bakit tayo pupunta sa global? Ano po? Yun po yung sagot. Kailangan pag-aralan din natin yung calling. Kailangan marunong din tayong mag-witness. Ano bang ibig sabihin ng mag-witness? Tayo mismo ang magpapatotoo sa kanila na ang Panginoon ay napakabuti. Hallelujah. Yung atake po natin sa misyon ay ipahayag natin yung kabutihan ng Panginoon, hindi yung mga bawal, hindi mga kahinaan natin. Kailangan mag-aral tayo, lalago tayo, upang sa ganon ay tayo po ay magiging witness ng Panginoon. At magagawa lang natin yan, tignan po natin yung Acts 1:8. Tsaka lang natin magagawa yan kung matanggap na natin ang Espiritu ng Panginoon. Ang early church, ganun po yung ginawa nila. Ang early church po ay persecuted, itong mga church na to. Nung nag-ascend ng ating Panginoon sa langit, marami pong mga takot. Pero ang ginawa ng Panginoon, pinadala niya ang kanyang Holy Spirit, sabi niya, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Ito po yung dahilan kung bakit nakakaya natin. Hindi po tayo pupunta ayon po sa ating pakiramdam at ayon po sa ating pinansyal na katayuan, kundi we are relying on the Holy Spirit, and you will be my witnesses. And in Jerusalem, and in all Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. Ito po mga kailaw, pag natanggap na natin ang bautismo ng Espiritu Santo, hindi na tayo nag-aalangan. Magkakaroon po tayo ng katatagan. Kaya ho natin pumunta sa Bicol. Agsursuro tayo pa lang dito, ikakabsat. Unang-una, pupunta muna tayo sa Binarsang, sa Bintar. Kailangan maganda yung level, ano po, pataas. Hanggat pumunta tayo sa Rojas. And then, pupunta tayo sa Aurora, sa Bagabag, and then doon po sa Bicol. No po? So pag may mga ganon, tignan nyo rin po at pwede na ho naman kayong isama. Yung mga taga Bicol po ay makakasama po natin sila sa September 7. Inayos din po ni Lord yung
pagpunta nila dito dahil meron pong isang pinagpala na member po dati dito. Galing po siya sa Bicol at dinaanan po namin siya sa Laguna at talaga namang financially marami siyang bendisyon at siya po ay, sabi niya sa akin, Pastor Errol, ako po'y nahiya. Sumunod po siya sa Bicol Dahil sobrang layo yung pinanggalingan niyo. Ako, Batangas lang, hindi pa ako maka-attend ng anniversary. Kaya sumunod, kasama po niya yung maliit niyang anak. And then, nung nandun siya, ang sabi niya, magplano na tayong mga taga Bicol. Pupunta na tayo doon sa Quirino, Isabela pag anniversary natin. Palakpakan natin ang Panginoon. May isa isuda nga van, mabalin nga 8, siyam, sangapulo da apo nga umay, dadanto iti Sabado ditoy, Domingo, agawid da iti malim iti Domingo. So may sarili na silang service, wala na silang alalahanin. Tingnan niyo po kung paano inaayos ni Lord. Kaya nga dapat tayo po ay sumakay, tayo po ay maki-join dun sa nangyayari po na ito po isang lesson na pag sinakyan mo ito ay nagkakaroon ka ng insights at pagpapalain ka ng Panginoon. Shall we say amen? So when you receive the Holy Spirit, yun ang nagpapalakas sa inyo. Yun ang nagbibigay sa inyo ng proteksyon sa mga mission ninyo. Yun ang nagbibigay sa inyo financially. Siya ang nagpo-provide. The Holy Spirit will provide. Our God will provide yung mga gastusin po natin. Ano po? Tignan po natin ito The mission starts local but moves global. Tignan natin. Yung Jerusalem natin, yung immediate natin, yung pamilya, kabaryo, kapitbahay, yun yung mga ini-invite natin. May kapila itong Domingo. Yun ang Jerusalem natin. Yun, local mission natin yan. Pag sinabi mong Judea or Samaria, yung region natin. Actually, meron po kaming team building. Hindi kasi ako masyadong nagpo-post dun sa Facebook ko. Pero nung Friday, nag-team building po kami dito sa Quirino. Dinala po kami ng grupo doon po sa Dinadjawan. Naturog kami lang, nag-team building kami, nagdigos kami, nag-awid kami lang. No? Dala-dala namin yung sasakyan po ng munisipyo. Salamat po sa ating mayor na tumutulong din sa Body of Christ. Palakpakan nga po natin. And aside from that, bago po yun, meron po akong Judea and Samaria. Meron po akong meeting, personal ko po to meron ko pong meeting dyan sa Tulis Coffee, dito sa Kawayan. Yun naman pinag-uusapan naman is yung Judea and Samaria natin sa September 5, kung hindi ako nagkakamali. September 5, meron pong Pastors Conference dito po sa Kawayan City na tayo lahat, yung mga available na pastors at manggagawa, a-attend po tayo dahil meron po tayong bisita galing po sa Manila. At nag-usap-usap po magkano yung love gift namin, magkano yung pamasahe ng eroplano, kasi nga pag alagad ng Panginoon, hindi mo paggagastusin. Amen? Sabi ng grupo, sige, bigyan nyo ng 20,000. Yun yung love gift niya. At i-book nyo dyan. Ganun kalaki yung asosasyon natin. Huwag nating paggastusin, baunan pa natin ng 20,000 para naman siya ay mabless at mabless din tayo lahat na taga Isabela. Nakita ko po yung attendance, 300 po yung nag-confirm na attendance. Yun po yung tinatawag na Judea and Samaria, mga kailaw. So ano po naman itong ends of the earth? Ito na, yung buong nation. Pinupuntahan natin yan. Sa mga susunod na panahon, yung mga anak natin, hayaan nyo sila mag-aral ng mabuti. Kung kukuha yan ng doktor, seaman, mga nurses, hayaan nyo lang. Magiging missionary yan. Sabi nga nung mayroon isang case study na yung Pilipinas, maraming corrupt. Pero yun ang dahilan upang yung mga anak natin, mga relatives natin, pamilya natin ay lalabas. At kung nandun yung mga Pilipino, nag-iipon-ipon, may Biblia. Hallelujah. Meron pong Biblia. Nakita niyo po yung Japan.
meron po tayong 5 hanggang 6 na membro doon na local po to, mga original to, na Japanese. Ang hirap pong mag-ministry po doon ng mga Hapon. So napakahirap. Pero wala pong imposible sa Panginoon. Every believer is either a goer, a sender, or a mobilizer. Saan kayo dyan? Kayo ba ay goer? You go. Cross-culturally. Pwedeng short-term or long-term. Ano po? Pag sa anniversary, huwag kayong magtataka at sasayaw tayo dito ng mga sayaw sa Cordillera. Baka sabihin nyo, pero mga Christian song yun. Papupuntahin kayo sa gitna at magsasayaw kayo. Gagawin natin yan. Para makita ninyo yung cross-cultural. Ano po? Yung mga kultura natin, dadalhin natin sa kanila, mag-a-adapt tayo. Tignan din natin kung pwedeng nilang dadalhin dito para po sa kapurihan ng Panginoon. Hindi para kay kabunyan. Hindi para sa mga religious na mga sinasamba nila noon, kundi sila po'y nag-shift na wala na silang ibang tinataas kundi ang ating Panginoong Jesus. Sender. Kung ikaw naman ay nagsusupport. Parang nung pumunta kami sa Bicol, ang dami pong nag-support. Palakpakan natin ang Panginoon dyan. Dami pong nag-abot. 100, 50, 500, 2,000, 3,000, 20,000. Inabot nila po sa amin. At naubos po namin lahat. Tuwang-tuwa. Mission accomplished po kaming lahat doon. Okay. Pangatlo, or ikaw ba ay isang mobilizer? Ang umum ako, mobilize. You help awaken others to the mission. Siguro tagatulak ito. Mobilizer. O sige, baka mabaling ka mo. Problema agarod, gastoy kasjay. Baka amot mission lang mo, ti, kung ano data. Baka sumurot ka lang di apayaw. May nagsasabi sa atin yan. Ano po? Halimbawa, ang hirap-hirap. Hindi na kami nakakabayad ng utang namin. Tapos yung pamilya namin, ang gulo-gulo. Tapos ang dami kong weakness, ganito. Ay, may nakarinig. Yung mobilizer. Bro, baka pwede kang mag-mission. Sumurot ka kada Pastor Errol. Mapanda J. Apayaw. Mapanda J. Biskaya. Diba? Mabalin Dejay. Ang tawag po sa ganun ay mobilizer. Okay. Next. Pangatlo. The end goal of the mission. Tignan niyo po bakit natin pinupuntahan yung mga tao? Bakit every nation dapat ay worshiping Jesus yung nasa puso natin? Tignan natin dito sa Revelation. Tignan natin. Ang rason po kung bakit natin pinupuntahan ay pagdating ng araw, sumulat po si John the Beloved, siya pong nagsulat ng John Revelation, nakita niya yung mga tao nandun. Ang dami. Hindi iisa, kundi ang daming lahi. Ang sabi niya, a great crowd from every nation. Hallelujah. Hindi lang o Ilocano, hindi lang o mga puti, may itim, yellow, mga Japanese, mga New Zealander, mga Aussie, ang tawag niya sa Australia na Aussie, mga Kano, mga Alaskan people, ang dami. Nakita ni John the Beloved, it's a prophetic. Hindi sinurat na. Hindi imbiling da isuna jay island of Patmos. Nagsulat siya doon. Yun, Revelation. Habang nagsusulat siya, nakita niya yung goal pala ng mission, bakit tayo pumupunta sa iba't ibang mga bansa, yung mga karuba natin, yung mga kaibigan natin, ito pala. Nakita niya a great crowd from every nation. Grabe every tribe, every people, and language, sabi niya, is standing before the throne. Dami, bilyon to. Ilan na ba ang tao? 6 to 8 billion ang tao. Ilan na bang Pilipino? According to PSA, 120. 120 na tayo. 120 million na tayo. Pilipino pa lang yon mga kailaw. So nakita ni John the Beloved, nung sinulat niya ito, nakita niya that the purpose of mission is haharap doon sa trono ng Panginoon. Nakita niyo po kung bakit natin ginagawa yon. Nakita niyo po kung bakit pinupuntahan natin yung mga lugar.
para sa ganon ay ibahagi ang kagandahang loob ng Panginoon. Di ba nasabi ko po sa inyo na meron pa tayong Ilocos? Kaya may reason na kung pupunta tayo sa Ilocos, meron pong isang lugar doon na nakahanda na para tulungan natin sila at ibigay natin, i-share natin yung kagandahang loob ng Panginoon. Mission exists because worship doesn't. When all nations worship, the mission is fulfilled. Ito po yung goal ng ating Panginoon. Yung mga iba't ibang lahi, isugurod nga, no makakikita tayo kakabsat, kailaw, dagiti kultura nga awan dito nga ipresentada, hantayo nga mabigbigla. Meron po akong experience, magkwento po ako. Nasa Boys Brigade po ako at ito po ay iba't ibang lahi. Ganito po yung nangyari. Nung nasa Baguio po kami, nagsayaw po yung mga Cordillera, ano sila, ano bang tawag doon? Igorot, bahag sila. Nagsayaw sila ng Christian song. At palakpakan kami, nagsayaw din kami. Here Comes Davao. Nagsayaw na. Check, check, check. Check. Thank you. Thank you, Brother Cholo. Nung nandun po kami sa Baguio, ito po kultura pa lang to ng Pilipinas. Yung mga taga-Cordillera po ay nagsayaw po ng, dati po kanyaw ang tawag po nila. Nakabahag sila, umiikot-ikot, pero ang tugtog po ay Christian song na ginawa po nila yon na Christian song. And then, here comes, yung mga kasama namin po doon ay taga Davao. Nagsalada po ti Budots. Alam niyo po yung Budots? Familiar ba kayo sa mga sayawan? Budots. Sino nakakaalam ng Budots dito? Nung nagsayaw po yung mga taga Davao ng Budots, umalma po yung mga iba't ibang contingent. Sabi, ba't nagsasayaw ng ganyan? Alam niyo po, sabi ng mga taga Davao, kultura namin po yon at kinonvert na po namin yung sayaw na yon sa Panginoon. Naiintindihan niyo ba ninyo yon? Ano kaya yung balse din natin? Pwede rin kaya? Sa mga Ilocano? Nakuha niyo po? So, iba't ibang lahi, iba't ibang kultura na minsan, huwag mong ilagay sa kahon ang pananaw mo sa Kristyanismo, mga kailaw. Kailangan lawakan mo yung pakiramdam mo, lawakan mo yung pangunawa mo. Kasi nga, hindi lang ikaw, hindi lang Ilocano ang maliligtas. Amen? Iba't ibang kultura. Yan po yung pinag-aaralan natin pag nagmi-mission po tayo. Especially yung mga lumalabas sa ibang bansa. Ano po yung gagawin natin? We need to pray for missionaries.
pray for unreached people groups, and for open doors. Amen? Nung nakatayo po kami sa Apayao, siyempre puro bundok yan. Ang sabi sa akin, Pastor Errol, gusto mo bang ma-experience pag summer? Puntahan natin yung bundok na yon. Ang taas. Alam mo, may mga unggoy pa doon. May mga usa pa doon, sabi niya. Pero hindi mo madadala yung 4 wheels mo. Pero pag summer, pwedeng magdala ng 2 wheels. Let's pray for it. Amen? Shall we say amen? Nulalalo nga, agrayuma kayo, alalagaan nyo, tarayumayo, lumalalo. Nulalalo nga, managbubuteng kayo, tayo ayaban na kayo ni Apong agmisyon, mataytay lang nga nga, agbubuteng, agnernerbyos. May mayat na ibagatay kini Apo, win Apo, kayat ko. Win Apo, agyaman nakta, ay ayaban nak. Amen, palakpakan tayo man ni Apo kakabsat. We need to pray for missionaries. Bakit ka binilan ng motor? Bakit ka binigyan ng motor? Para puntahan mo yung kaibigan mo. Motorin mo, puntahan mo. Puntahan mo yung classmate mo. Puntahan mo yung relatives ninyo. May sasakyan ka. Meron kang motor, meron kang 4 wheels. For unreached people group, yung mga hindi pa nakarinig, yun ang mga gustong-gusto ng Panginoon. Yung pupuntahan mo sila at ibahagi mo, sabihin mo sa kanila, alam nyo, mahal na mahal kayo ng Panginoon kung kailangan pang may magi-interpret. Kailangan nating gawin dyan. Ang sabi ko nga sa inyo, hindi na kayo kailangan na mag-English. Kasi kailangan kayo na ang ini-interpret sa Japan. Kahit nag-Iilocano ako, kahit nagtatagalog ako, ini-interpret na ako ng Japanese para maintindihan. Nakikita nyo po? At dyan sa mga cellphone ninyo, mga smartphone ninyo, pag nakipag-communicate kayo, hindi na kayo nag-aalala. Kasi meron ng tinatawag na Google Translation. Uri sinod, di kasangsangom, amin, kaya na. Uri mo kaya nga basahin, ikas-jikas-jim mo lang, kaya na nga basahin. So wala nang rason. Pinabilis, pinaganda, para hindi na mahirapan yung mga missionary na makipag-usap sa mga iba't ibang unreached people groups. And pray for open doors. Nung matkas-jayan nga dati agpa-open, at dati agimbitar nga dati agsakit, partakan nyo iti mapan kakabsat. Tahantayan mo iti biyag, nagalisto kakabsat iti biyag. Nagpartak iti biyag. Madamdama, awanan. Hanman lang nga nakangeg. Hanman lang na, hindi man lang na ibahagi yung salita ng Panginoon. Tandaan natin, dalawa lang pupuntahan ng tao. Isang maganda at isang masama. Siyempre, ayaw natin pumunta sa masama. Ayaw pupunta sa impyerno. Gusto natin, doon tayo sa langit, doon sa presensya ng Panginoon. Kaya nga, kailangan mabilis. Kailangan yung pag-iisip natin. Pag sinabi nila, at nakano ti sakit ni Kastoy, bisitain tayo kano ni Kastoy, mapantay nga dagos. Amen! Amen. Baka hantayo isuda nga maabutan kakabsat. Pray for missionaries, pray for unreached people, and pray for open doors. Ang focus po kung bakit tayo, tignan nyo hindi tayo namimili ng mission field. Inturong na tayo ni Apo G. Apayao. Nagpili tayo di Manila Ilagan nakasasadag. Apay nga G. Apayao. Leading din ng Panginoon yon. Pag nililid tayo, sabi nga nung pastor natin doon, Pastor, pasyalin natin yung Apayao. Maliit lang ang Apayao, sabi niya. Basit lang itiili na. Aging gana, Jai! Luna! Kunana. Ni, taga-Luna kami, tapos mapangkamid taluna garod. Kunak. Nakita yun ko sa ti panaggaraw ni Apo. Aging gana, Jai! Pungto. Mapantay Jai, dumamang tayo pa itabanger. Ngamin, dagiti katungtong mo. Taga-abra, dagito. Mga kausap ko pala doon, mga isneg. Taga-abra. Akabsat. And then, ang kapalit naman, nung narating natin yung lugar na yon, ang kapalit naman ay Amerika. Oh, di ba? Palakpakan naman natin ang Panginoon dyan. Yun pala ang kapalit. Okay. So, ibagam takaabay mo,
Mangalakanti passport mo. Oh, di ba? Kailangan nang mag-passport at sumama. Okay. Mag-umpisa na tayo next year. Amen. Anniversary natin sa Japan next year. Oh, pwede na kayo doon. Mag-umpisa kayo kasi visa. Kailangan may visa. Yun po yung isang pamantayan para matatakan tayo. Nagaling tayo sa mga visa countries po, hindi yung Hong Kong, hindi yung Singapore, hindi ho. Yung may visa para matatakan yung mga passport po natin. So, little by little, nagkakaroon po tayo ng promotion hanggat makarating tayo doon sa mga lugar na gustong puntahan ng gospel at doon pinapapunta tayo ni Lord doon sa lugar na yun. Next. Eto, tignan natin. Give. Ganda po dito sa GLGM, may mga nag-aabot. Pag lumalabas po kami, ang dami, nag-GCash, nagpipray, nagbibigay ng mga may sobre, nataduma ipa-approach dal tayo dakulap main kasi ay, may dagayin 500 na, dagayin 1,000 na, yung iba nagsosobre, nag-GCash, even in small ways. Uri bagatay nga basit, ngim nagdakkel nga banag, dayjay kini Apo Diyos. Amen? Hangag kita isuna no kasano iti kadakkel di itid mo. Dayjay puso ti basbasain na. Dayjay napakuyugan iti ayat, di kade? Yun ang unang pinag-aralan natin na yung gagawin natin lahat is mapakuyugan amin kakabsat iti ayat. Support missions financially even in small ways. Yung prayer po natin, pinagpe-pray ba natin yung mga missionaries po natin? Pinagpe-pray ba natin yung mga pastors natin? Doon pa lang, doon sa ibibigay po na 3 churches, 3 pastor po ang kailangan doon. Pero hindi taga dito. Hindi kaya ng taga dito magpastor doon. Kaya ba ninyo? Ayaw nyo, di ba? Hindi natin kaya, ang layo eh. Tsaka ibang kultura yon. So we prayed. Sabi ko kay Pastor Segundo, kasi siya po yung akin sakop iti Cordillera, Pastor, agkararag tayo man, dati maitid tayo nga pastor, ijay, talo nga churches. Amoy iti sungbat na, Pastor Addan. Palakpakan natin ang Panginoon. At dapay sa sagmay sada nga motoren. O bakit walang palakpak sa Panginoon? Diba? Inikkan dati pastor, dapay iti motor nga itid da, tapos sinend sa akin. Sinend sa akin. Ang haba, gamit pang kusina. Pastor, ito lahat ang bibilin mo. Langdet, kutsilyo, kardero, folding bed, rice cooker, ang haba. Sabi, dagdagan mo pa, tignan mo pa yung wala. At bibilhin natin lahat. Amen? Grabe, ano? Kapamilagro naman yung ganun. Ang haba talaga. Diba? Pungan, ules, kung kunan na dyan, pinggan, kape, bagas, ang haba. Kasi nga, kami po ang bibili. Magbibigay sila ng pambili. Nakita nyo? Sabi sa akin, Pastor, i-review mo nga kung yung alam mo na wala pa sa gamit. Yung isa pong church doon ay wala pong pastoral building. Sabi niya, papatayo namin ng pastoral building dyan. Paano dagi taga-Kirino na mapanda dyan kat dati pagidaan-da. Amen? Oh, yun ang magiging isang mission na natin. Agrobot alas 5 to, ag-Domingo ijay. Halimbawa ni sino ba tidadta? Ni Venus, kini Edgar, halimbawa, imo-monitor nila isa. Okay, 5 o'clock. Pero may pastor po doon. Amen? Hindi ho kayo magpapastor doon kasi nga hindi nga ninyo kaya. Hindi natin kaya. Iba po yung kultura doon at saka malayo sa atin. Ang gagawin lang po natin ay sila po ay alalayan kung ano yung kaya nating itulong. At pag pupunta tayo doon, kailangan meron na rin tayong dala-dala. Amen? Meron. Kailangan natin i-bless yung mga taga doon, mga kailaw. Palakpakan natin ang Panginoon dyan. Excited na po tayo. Ano po? Give! Ano pa? Tapos na? Okay, yan.
Napapansin niyo ba yung Great Commission? Go, sabi niya. It's an action word. Go. Hindi niya sinabi stay. Ang sinabi niya ay go. May pressure. Go. Sabi niya. Say yes to a mission trip. Magplano tayo. Puntahan ko nga yung kaibigan ko, puntahan ko nga yung barkada ko. Kailangan may transformation na nangyayari. After we receive the Holy Spirit, and then may boldness na tayo mag-share ng Word of God. Kahit sabihin natin prayer, kahit hindi tayo direkta ng mga saba kung hindi pa natin kaya. Kahit invitation lang. Kahit sabihin natin, o gusto mo i-connect ka namin, parang yung, alam niyo ba, yung Sister Ruth, hindi man nalampalataya yun talaga. Siya po ay kandidato ng SB na anak ng dating mayor. Pero tignan nyo, ginagamit siya ng Panginoon para i-connect tayo sa Amerika. At sabi niya sa akin, alam niyo yung sabi niya sa akin, Pastor, di ba dati Bible school yo? Kaya tuti again roll. Nakita niyo po yon? Habang ginagawa niya yon, nagkakaroon siya ng transformation sa kanyang puso. Hindi kailangan na, ay, hindi ko pa kaya. Hindi. Ang puso mo lang, pag nakita ni Lord yun, pwede ka nang gamitin na maging pagpapala ng Panginoon. A local outreach. Hindi kailangan sa Apayao, kahit sa baryo natin. Minsan nakita po ni Pastor Ralph na daanan niya yung Santiago. Binilang niya yung mga churches dyan sa Santiago. Sabi niya, Pastor, parang kulang yung church sa Santiago. Ano yung Santiago? Quirino. Binilang niya eh. Isa, dalawa doon sa bandaron, sabi niya, pero dito sa, mismo sa loob, kasi may sitio yan, di ba? May Villa Hines at saka Villa Cacho doon. May mga churches doon, pero dito sa pinaka-baryo talaga, binilang niya. Hindi pa yata aktibo yon sa Body of Christ. Nakita niyo po? Sabi niya parang, ano ba yung nandun, Pastor? Sabi niya sa akin, nandun si Sister Pag-ibig, nandun si Sister Normalin. Sabi sa akin, tignan niya si Pastor Ralph, talagang sinusuyod na pinagpaplanuhan niya at tinitignan niya yung mga wala. Kasi si Pastor Ralph, talagang pag umalala yan sa mission, yung mga hindi ko nakikita, parang si Brother Cholo, ay sila yung nakakakita mga kailaw. Nakita niyo po, ang leader po ay hindi na niya po nakikita lahat. Kailangan may nag-feed sa kanya. Kita niyo po si Bongbong Marcos, nung binuksan yung sumbong sa Pangulo. Nanonood ba kayo? Nakita niyo? Hindi natin alam yun, yung mga kontraktor. Pero lahat nung binuksan, yung sumbong sa Pangulo, pwede ka na magbigay sa kanyang informasyon at chinecheck yon. Chinecheck niya. Pinupuntahan niya yung mga flood control. Kasi hindi naman niya alam yon. Malayo siya. Nakaupo lang siya sa kanyang opisina. Pero pag sinabi niya, pupuntahan niya at nakita niyang sobrang corrupt. Kaya pala tayo naghihirap. Isang department pa lang yun, mga kailaw. Kaya nga, ituloy natin ang pananalangin natin sa ating bansang Pilipinas. Amen? Tuloy natin. Iragpin nyo kadagiti karkararag yu tirabii nga i-expose amin ni Apo Diyos. Tapno tikas na dagiti sumarsaro nga generation tayo handanton nga marigatan. Amen? Kapo makapsot. Amen? Si tayo sama, gaming kag daw-dawa mo, duma. So nga nagriga mo, tagkararag. Kailangan nga agrugi kanya tayo, day jay kakabsat. Narigat. Kasi di mo ilang ti missionary, tinitignan din. Nung unang pumunta kami sa Santa Elena, malayo po yung church natin, bundok. Siguro mga 10 minutes driving pa, hanggang siguro sa San Pedro yon. Hindi lang from Santa Elena to Centro. Medyo malayo eh. Kaya ayaw pumunta yung mga estudyante. Nakita nung pastor natin yon. Kasi nga, yung pastor natin doon ay isang instructor ng college at isang nagtuturo sa senior high school. Marami siyang mga batang sinisiran. At ang sabi ng mga bata, Pastor, ang layo ng GLGM, sabi nila. Pwede bang magtayo kayo dito sa sentro?
Ang sabi ng pastor, magandang idea yan ah. Nag-pray, may nag-sponsor, ngayon magtatayo na sa sentro ng Santa Elena. O, palakpakan natin si Lord. Tingnan niyo po, kunik-kunik yun. Ang alam ko po, nung bata po ako sa pananampalataya, basta magsimba ka lang, okay na. Yung sarili mo lang yung ipanalangin mo, hindi pala. Kailangan makikonek ka doon sa mga misyon. Or even just stepping out to share your faith. Ay, karo ba tayo? Dagiti kay ayam tayo ti basketball. Baka hindi pa nakarinig yung mga yan. Yung mga kasama natin sa bukid. O alam mo ba na mahal ka ng Panginoon, namatay siya, naipako siya sa krus dahil sa ating mga kasalanan, yung mga problema nating kasalanan ay nawawala pag tatanggapin natin siya bilang Diyos at tagapagligtas sa ating buhay. Next, start telling your friends about Jesus. Hallelujah. Ni Apo na imbag, amen? Baga tayo, uri no narigat, uri no dati pagkapsutan, ni Apo na imbag, we need to start telling to our friends about Jesus. Ni Apo Jesus, na ayat launay, kanya tayo. Natay iji krus, nagsakripisyo, gapo kadagiti basbasol tayo. Nagungar, kalpasan ti talong aldaw. At binigyan tayo ng buhay. At pag sumunod tayo sa Kanya, magagawa natin yung purpose natin sa buhay. Ang hirap po naman na nagbiag tayo, antay, maamuti purpose tayo kakabsat. Parang wala lang. Okay. Pang-upat, nakatipay? Yan. Kadagijay karit ni Apo, yung mga challenge ng Lord sa atin, sasabihin mo natin ng yes? Sasabihin mo natin ng yes? Yan. Kahit hindi sa Amerika, kahit hindi sa Apayao, kahit dun sa kapitbahay mo lang, si kumare mo, si pare mo, si tropa mo, pwede nating sabihin, mahal na mahal ka ng Panginoon. Kahit sa mga Facebook platform, pwede na mag-send ng mga verses sa mga messenger, mga kailaw. Pwede po nating sabihin sa kanila. Will you say yes? Karkaritan na ka ni Apo, iti day tingagundaway. Nga ikabil mo di tapuso, kinpanunot mo. Nga sumurot ka, iti pagayatan na babaen, iti panag-share mo, iti sa uti Apo. Tumakder tayo kakabsat? Panginoon, sa oras na ito, kami po ay china-challenge mo na sumali, Panginoon, sa palatuntunan ng buhay, especially sa Great Commission. Lord, gusto po namin mag-grow. Gusto po namin makibahagi, Panginoon, sa iyong mga plano. Nohang kami man nga makaapan, kadagiti adayong aluglugar. Bayam nga dagiti ka opisina mi, kakabagyan mi, gagayim mi, classmate mi Apo, iti masiran mi. Maawis mi kat ibagami katakwada na napakabuti ang Lord, napakabuti ang ating Panginoon. Binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Namatay siya sa krus para sa ating mga kasalanan. At pagkatapos ng 3 araw, siya po ay nabuhay na muli. Ito pong napaka-iksi na mensahe mo, Panginoon, patungkol sa aming Panginoon, ay nakapagbibigay, Panginoon, ng pag-asa. Nakapagbigay ng buhay. Nag-encourage, Lord God, sa amin. Panginoon, sa oras na ito, hayaan mo ng mga anak mo sa lugar na ito ay ma-challenge na magsabi sila ng yes para po sa misyon, para po sa inyo. Lord, salamat po. Dahil ang Great Commission ay hindi lang po para sa aming mga pastor, kundi sa anumang kaparaanan, sa prayer, pagbibigay, pagiging mobilizer, ay gagawin po namin ito. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Pastor.
panandalian po tayong umupo para po sa ating giving. Yan. So sabi po ni Pastor kanina, four things that we can do: pray, give, go, and share. So ready po ba tayo sa practicum? Yan, agad-agad. So ngayon, let us give. So every time po na tayo po ay nagbibigay dito sa church, hindi po ito basta donation lang. This is actually an act of obedience, and tayo po ay nakikipag-partner sa ating Panginoon sa Great Commission. So pag nagbibigay po tayo, nakikita po natin na nagkakaroon ng pondo yung mga missionaries natin, sina pastor, nagkakaroon sila ng pagkain, panggasolina. And hindi man tayo nakakapunta doon sa mission field, yung pagmamahal natin kasama nila pag tayo ay nagbibigay. And I know that as we give, we are blessed with it. Tama po? Amen ba? Yan. So every time that we give, ina-expand natin ang kingdom ni God dito sa lupa. And we are sending more missionaries. And then, yung mga, pag nakakablayo sila, we are actually sending them, we are enabling them para po sila ay makapag-share ng gospel at mas maraming mga tao makakarinig ng pagmamahal ng ating Panginoon. So as we give today, gawin po natin yan na may purpose, dahil yung mga gifts na binibigay natin, yung mga binibitawan natin sa mga basket na yan, ay directly na i-direct po agad sa Great Commission. So, as we give, let us give cheerfully, prayerfully, trusting that God will use our obedience to build His kingdom. Ang sabi nga po niya doon, and surely I will be with you to the very ends of the age. Tsaka quick testimony lang. Noon pong, I agreed to be part of the Quezon team. Yan. So, isa sa mga pinag-pray talaga namin, walang sasakyan, Lord. And at the same time, I was also struggling with my health. Pero, kunan ni Lord, inkalatanak ko. Yan. So, alam niyo yun, God provided for my surgery. He restored my health and my bonus pa. Thank you, Lord. May sasakyan na rin ako. Yun. And not for me, but also, this is for the ministry. Ayun. Yung heart ko talaga is really filled with thanksgiving kay Lord, kasi pag siya talaga yung nag-promise, grabe. Yan. We only need to obey. So, let us all stand. Yan. Okay, Father God, maraming salamat po, God, for this opportunity, God, to build your kingdom here on earth. We thank you, Father God, for enabling our hands to work and our bodies, Father God, to do your work in this kingdom. We pray, Father God, that as we give, I pray, nagamitin mo, Father God, itong mga seeds na to sa ikalalawak po ng iyong kingdom. And we continue to pray, Father God, para po sa aming mga missionaries, sa mga people, Father God, that we are about to reach, Father God. I pray that you all prepare our hearts, Father God, to go and to receive your word. I pray, God, that we will never forget, Father God, na ang dala po namin, Father God, ay yung pagmamahal. And we pray that you continue to inspire us, Father God, to pray, to give, to go, and to share, Father God, your goodness to other people. And we pray, God, na in return, Father God, we pray, Father God, that you bless each and every one of us, Father God, with good health, lalong-lalo na po, Father God, yung good relationship with you. We pray, Father God, that you bless our businesses, our job, Father God, our families. And I pray that you continue to change our heart, Father God, and be obedient, Father God, to be, Father God, to follow your command, Father God, to go and make disciples. All this we ask in the mighty name of Jesus. Amen.
sumrekda aminen para iti benediction tayo. Kakabsat, ket reminder para po sa atin lahat, ang ating pong anniversary ay magaganap po sa April 6 and 7. Ay lahat po tayo ay dadalo at mangbibisita. No, April ko na matan. September 6 and 7. Okay. Lahat po tayo ay mangbibisita. Ano po, dahil marami po tayong bisita na galing po sa iba't ibang lugar. Tayo po ay tumayo minsan pa. Hallelujah. At awitin po natin ng the blessing para po sa ating benediksyon. Yes, Lord. Bless you. And keep you. Make His face shine upon. Be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Once again. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Yes, Lord. Be gracious to you. The Lord turn His Face towards you and give you peace. Amen. Amen. Amen.
from you. Agyaman kami, Apo. Kami po'y nagpapasalamat, Panginoon. As we start this week, may you continue, Lord, to protect us, to guide us, especially to bless us, Lord God. Sika, Apo, iti balon mi, habang arumwar kami, Apo Dios, iti dayti nga lugar. Sika, Apo, ti daydayaw mi, sika, Apo, iti dagdagdam mi, O Dios. Agyaman kami, itagay mi, iti naindaklan nga nagan mo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tayo po lahat dito po sa harapan para po sa ating picture. Bilis-bilisan po natin.